Alleluia, 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 Alleluia. Ikaw, Kristo, ay sinuko upang sa bukay magturo, magpalaya sa mga bilanggo. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakita ni Jesus ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Nang dapit hapon na, lumapit sa kanyang mga alagad at ang sabi, "Ilang ang pook na ito at malapit nang lumubog ang araw. Payaunin na po ninyo ang mga tao sa mga karatig nayon at bayan upang makabili ng pagkain." Ngunit sinabi niya, "Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain." Bibili po ba kami ng halagang 200 denaryong tinapay upang ipakain sa kanila? Tanong ng mga alagad. Ilan ba ang dala ninyong tinapay? Tingnan nga ninyo, wika niya. Pagkatapos tingnan ay kanilang sinabi, 5 po at 2 isda. Inutos ni Jesus ng lahat ay makaupo ng pulu-pulutong sa damuhan. Kaya't naupo sila ng mandaan at 50. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. At pinaghati-hati niya ang 2 isda at ipinamahagi rin. Ang lahat ay nakakain at nabusog. Nang tipunin ng mga alagad ang lumabis na hati-hating tinapay at isda, nakapuno sila ng 12 bakol. Sa mga nagsikain, 5,000 ang mga lalaki. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ang katabi ng magandang hapon? Mga kapatid, kung meron man pong isang bagay na gusto ko pong maalala ninyo sa pagdalo po ninyo ng banal na misa para sa araw na ito, tandaan po ninyo, kayo ay iniibig ng Diyos. Kayo po ay mahal ng Diyos. Naniniwala po ba kayo na kayo ay mahal ng Diyos? At salamat sa Diyos at nandoon ang ating paniniwala na sa kabila ng ating mga pagkukulang, sa kabila ng ating mga pagkakasala, sa kabila ng ating pagkakamali, lagi tayo pa ding iniibig ng Diyos. Madalas mga kapatid, akala natin tayo ang umiibig sa Diyos. Bakit? Sa mga oras na tayo ay nananalangin, sa mga oras na tayo ay lumalapit sa Kanya, akala natin tayo lamang ang umiibig sa Diyos. Pero maganda po yung pagpapaalala sa atin ng ating unang pagbasa para sa araw na ito.
ipinaalala po sa atin mga kapatid na bago pa natin ibigin ng Diyos, ang Diyos na ang unang umibig sa atin. At paano ho pinaramdam sa atin ng Diyos ang kanyang pag-ibig mga kapatid? Alam po natin mga kapatid na tayo pa din po ay nasa panahon ng Kapaskuhan. At alam natin nung Pasko mga kapatid, tayo ay nakatanggap ng pinakamahalagang regalo. At sino po yung tinanggap nating pinakamahalagang regalo? Si Jesus. At sa pamamagitan ni Jesus, ipinaramdam, ipinamalas ang pagmamahal ng Diyos para sa ating lahat. Kung mapapansin po natin mga kapatid, yung atin pong ibanghelyong napakinggan ay tila isang pamilyar na kwento. Ito po yung milagro na kung saan ang Panginoon ay nagpakain ng napakaraming tao sa pamamagitan lamang ng 5 pirasong tinapay at 2 pirasong isda. Pero kung napakinggan po ninyo maigi yung pasimula po ng ating ebanghelyo, napakagandang pagnilayan po noon. Bakit? Dahil kung titingnan po natin mga kapatid, itong maraming taong sumusunod sa Panginoon, meron silang hinihiling kay Jesus. Meron silang marahil na daladalang panalangin sa Panginoon, kaya hinahabol nila ang Panginoon. Pero ano yung naramdaman ni Jesus? Nakita niya yung mga taong ito pagod. Nakita niya ang mga taong ito gutom. Kaya nga marahil yung mga alagad ng Panginoon, anong sinabi sa Panginoon? Anong sinabi nila kay Jesus? Hindi pa ho ba natin paalisin ang mga taong iyan? Pero anong sinabi ni Jesus? Bigyan niyo sila ng makakain. Bigyan niyo sila ng makakain. Dahil ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, hindi lamang nakukuha sa simpleng pagtanaw. Bagkus, mga kapatid, ipinapaintindi sa atin na ang pagmamahal ng Diyos may kasamang pagkilos. May kasamang malasakit. At ganun po ang tunay na pagmamahal. Madaling magsabi na mahal natin ang isang tao, pero ang tunay na pagmamahal ay handang kumilos at ibigay ang lahat para sa taong minamahal. Pwede naman sabihin ng Panginoon, mahal ko sila, pero pwede nyo rin silang paalisin. Pero ang sinabi ng Panginoon, bigyan sila ng makakain. Dahil alam ni Jesus ang kanilang nararanasan. Alam ni Jesus ang sitwasyon ng bawat isa. At kung alam ni Jesus ang sitwasyon ng bawat isa, tunay niyang ipinararamdam ang kanyang pag-ibig sa ating lahat. Kaya siguro mga kapatid, kung sa tingin mo sa mga oras na ito, walang nakakaalam kung ano ang laman ng puso mo. Kung sa mga oras na ito, akala mo, walang taong nagmamahal sa iyo, tandaan mo, ang mahal na pong Jesus Nazareno, nagmamahal hindi lamang sa pananalita, kundi nagmamahal ng puno ng malasakit at alam kung ano ang nararanasan at sitwasyon ng ating kalooban at buhay. Pangalawang bagay, mga kapatid, kung tutuusin sa bandang dulo po ng ating ebanghelyo, mula sa 5 tinapay at 2 isda, nakapagpakain po ng higit 5,000 katao. Madami po ba yon? Napakadami nun. Pero sa kabila ng pagpapakain ng napakaraming tao, sabi po doon sa ating ebanghelyo, nung tinipon-tipon nila yung mga hati-hating tinapay, nakapuno pa sila ng 12 bakol. At marahil ito'y pagpapaalala sa atin mga kapatid, na ang pagmamahal ng Diyos ay hindi tingi-tingi. Ang pagmamahal ng Diyos ay hindi kakaunti.
kundi ang pagmamahal ng Diyos, wagas. Di ba nga ho, sabi ng grupo ng El Shaddai, kapag nagbigay ang Diyos, ano po ito? Siksik, liglig, at nag-uumapaw. At ganyan ang pagmamahal sa atin ng mahal na pong Jesus Nazareno. Nag-uumapaw, nagsisiksik, at punong-puno po ito para sa atin. Kaya siguro mga kapatid, hindi natin pwedeng questionin ang pagmamahal ng Diyos. Dahil ang pagmamahal ng Diyos, kailanman hindi masusukat. Dahil ito'y wagas. Hindi natin masusukat ang pagmamahal ng Diyos. Dahil ang pagmamahal ng Diyos, wagas. Kaya yan din po ang hamon sa atin mga kapatid. Bilang tayo ay nakatatanggap ng pagmamahal ng Diyos, dapat tayo din ay tunay na nagmamahal. Bilang isang Kristiyano, hindi ka tinawag na Kristiyano dahil nabinyagan ka lang. Bagkus tinawag kang Kristiyano dahil marunong kang magmahal kagaya kay Kristo. May malasakit at higit sa lahat, hindi masukat dahil wagas. Kaya po sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, damihin po natin ang pagmamahal ng Diyos para sa ating lahat. At kung madama po natin ang pagmamahal ng Diyos para sa ating lahat, huwag tayong makalimot magpasalamat. Dahil ang pagpapasalamat sa Diyos ay pagpapakita din ng ating pagmamahal sa Kanya. Uulitin ko po mga kapatid, ang pagpapasalamat sa Diyos, ang pagpapasalamat sa mahal na pong Jesus Nazareno ay pagpapakita din ng ating pagmamahal sa Kanya. Kung meron man pong isang bagay na maalala po ninyo sa hapong ito, alalahanin po ninyo, iniibig kayo ng Diyos at mahal na mahal po kayo ng mahal na pong Jesus Nazareno. Amen.